Meron na namang umiksina at ngayon ay gusto niyang ipasabina ang lahat ng nagpapakalat ng fake news tungkol sa kalusugan ng ating presidente. Ito siya. Ang sekretary ng ating presidente, si Gomez, Dave Gomez. So, lumabas ngayon sa balita at ang mariing sinasabi na ang lahat ng mga peddlers, mga taong nagpapakalat ng mga fake news tungkol sa kalagayan ng ating presidente ay kakasuhan. So, masasabi ko, at sa lahat ng mga tao sa buong Pilipinas, ano ang opinyon ninyo o ano ang magiging desisyon ninyo kung gagawin nila nakakasuhan at ipapakulong ang lahat ng mga taong naghahanap kay BBM at lahat ng taong bayan na naghahanap, nagtatanong o tungkol sa kalagayan ng ating presidente. Ano ba dapat nating gawin sa mga ganitong klaseng tao na ang iniisip lang ay sa kanila, iniisip lang ang kanilang pansariling kapakanan at interes. Matanong ko lang, Sir Dave Gomez, kaya mo bang ipakulong ang buong tao sa Pilipinas sa isang dahilan lang na nagiging haka-haka ng mga tao o nagiging pulutan, usapan o nagiging katatawanan? Lahat ng mga sinasabi na walang mga katuturan dahil hindi namin alam kung anong totoong kalagayan ng presidente at hindi rin ninyo ipinapakita kung anong totoong kalagayan ng presidente. Masisisi mo ba ang mga tao sa buong Pilipinas? Masisisi mo ba na may mga taong galit sa ating presidente na magbigay ng pahayag dahil wala nga silang alam kung anong nangyayari at anong totoong nangyayari sa ating presidente? Huwag po tayong magpakasasa sa sobrang ganit sa kapangyarihan na magdesisyon agad sa inyo lang na panig. Dapat kung totoo kayong may serbisyo at totoong may malasakit, totoong sumusunod kayo sa batas, dapat tinanong nyo muna ang mga tao sa Pilipinas kung ano ba dapat ang gagawin. Dapat sa batas ay pantay at pumagitna ka at nagiging patas. Huwag natin hayaan na mangibabaw sa atin ang pagkaganit. Madali lang sa inyo na magsabi na kasuhan ang lahat ng mga taong nagpapakalat ng mga fake news. Alam nyo, hindi magiging issue yan kung nagpapakita siya, nagsasabi siya ng totoo, tapos ang usapan, ganun lang.
Alam niyo, wala namang mawawala. Pag live siya, sabihin niya, nandito ako. O di kaya, kayo ang gumagawa ng preskon at ipinapaliwanag ninyo sa buong Pilipinas na gano'n na ang kalagayan ng ating presidente. Gusto pa niya magtrabaho pero hindi na kaya sa kanyang katawan dahil pinababawalan na siya ng doktor. Ganon. Alam nyo, sa mga matitinong tao o may mabubuting kalooban, kahit pag-ano kasama ang isang tao, kung sincere sila at tapat na humingi ng tawad, madali naming matatanggap. Ganon. Walang rason na hindi kami magpatawad. Dahil babalikan ko ang sinasabi ko sa inyo. Diyos lang ang may karapatan na magdesisyon sa ating lahat. At tayo mga tao, kahit sapilitan pa natin, natigasan ang ating puso, kung hindi tayo magpapatawad, walang pinagkaiba sa tao na hindi mo pinapatawad. Ikaw din ay huhusgahan sa Diyos at mayroong kaparusahan para sa ating lahat. Simple lang ang gawin niya. Kahit nakaratay siya ngayon sa ospital, papaliwanag, ipapakita kung sino mga nakapaligid sa kanya. Huwag niyong itago ang kalagayan ng ating presidente, dahil sa panahon kung mamatay siya at hindi ninyo ipinapaliwanag ng maayos sa buong Pilipinas, lalo na sa taong bayan, buong buhay ninyo dadalhin sa inyong konsensya, kargo konsensya, ang kamalian at mga sumpa at mga galit, karma sa mga tao manalangin sa inyo na kayo ay mga sinungaling. Hindi lang kayo makukulong. Buong angka ng mga pamilya ninyo itatakwil sa buong Pilipinas. Alam niyo ba ginagawa ninyo? Na kapag ang presidente ay hindi nagpapakita sa loob ng 24 oras na walang matibay na rason, walang matibay na dahilan o konkreto na paliwanag kung anong nangyayari sa kanya, babagsak ang Pilipinas. Mawawalan ng timbang ang Vice Presidente at ang Pilipinas natin ay magkakagulo dahil walang direksyon ang bansang Pilipinas kung walang ama ang responsibilidad para sa lahat. Ganyan ang responsibilidad ng isang ama na pangulo ng ating bansa, na hindi dapat gagawing biro na lumalabas ngayon na showing lang daw, nagpapatay-patayan, nagtago-taguan. Hindi na tayo mga bata at huwag nang gawing mga ugo o uto-uto ang mga tao, dahil ito ay realidad, hindi ito palabas. Kung ginagawa ninyo yan at hanggang ngayon ay wala pa rin kayong matibay na konkretong dahilan, ang masasabi namin, habang buhay kayong magkakarinig sa mga tao na kinakarma na, sinusumpa na hanggang sa hindi na nyo gusto. Sige, kasuhan nyo ang buong mga tao sa buong Pilipinas. Ikulong nyo ang mga tao sa buong Pilipinas. Diba yan ang gusto ninyo?
Dahil nga pabor sa inyo ang batas, nasa inyo lahat ang ahensya, NBI, madali niyong utusan. Ngayon nyo na gawin para magkaalaman. Ikulong nyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Para malaman ninyo kung nasa tamang hustisya ba kayo nakatayo. Para malaman ninyo kung gaano kayo kaganit sa kapangyarihan. Nagdesisyon kayo na wala kayong mga kredibilidad sa sarili at mga prinsipyo yung mga bayaran. Isyo ngayon, nasa batas ng konstitusyon ng Pilipinas ang karapatan naming mga ordinaryong Pilipino na ibinoto namin ang presidente dahil kami nagtitiwala. At yan ang nagiging rason kung bakit namin nahanapin ang isang presidente, kung ano ang nangyayari sa kanyang buhay. Isyo ngayon.